At in-unveil na nga ng Kawasaki ang 2024 Kawasaki Ninja 500 at Kawasaki Z500. Kaya sa video na to, sabay-sabay nating alamin kung ano bang dapat nating asahan sa dalawang motor na to. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, i-hit mo na ang subscribe button at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa future videos natin. Simulan natin sa kanilang specifications. Ang Ninja 500 ay may 451cc displacement, liquid-cooled, 4 strokes, 8 valves, fuel-injected, double overhead cam at may parallel twin engine na halos parehas sa Ninja 400 na may 52cc difference lang. Ang Ninja 500 ay may 44.8 horsepower at 9k RPM at torque na 42.6 Nm at 6k RPM. Halos parehas ng horsepower sa Ninja 400 pero mas pinabilis at pinalakas ang arangkada nito kumpara sa Ninja 400. Same pa rin ng tire size na may 110/70 sa harap at 150/60 sa likod. May length na 1,995mm na mas maikli ng 1 inch kesa sa Ninja 400. May width or lapad na 730mm na halos kasing lapad na ng Ninja 650. Mas pinataas din ang ground clearance nito na may 145mm, merong seat height na 785mm at merong 14 liter na fuel tank capacity na naglalaro sa 26.3 km per liter. Ang weight ng Ninja 500 ay 172 kg. When it comes sa braking system, dual ABS na siya. Meron din itong single semi-floating disc na may parehong sukat na 310mm at may dual piston caliper sa harap, single disc na may sukat na 220mm at dual piston caliper sa likod, telescopic fork pa din ang suspension sa harap at may bottom link unitrack na suspension sa likod. Ang Z500 naman ay meron ding 451cc displacement, liquid-cooled, 4 strokes, 8 valves, fuel-injected, double overhead cam, at may parallel twin engine na same lang sa Ninja 500. May parehas na tire size sa harap na 110/70 at 150/60 sa likod. May parehas na haba or length sa Ninja 500 na 1,995mm pero lamang ng lapad or width ang Z500 na may 800mm or 2.8 inches difference sa Ninja 500. Kahit na naked bike siya ay mas malapad pa siya kaysa sa Ninja 500. Parehas din sila ng Ninja 500 na may ground clearance na 145mm, parehas na seat height na 785mm at parehas na fuel tank capacity na 14 liters at 26.3 km per liter sa fuel consumption. Sa bigat or weight, meron lamang itong 168 kg na mas magaan ng 4 kg sa Ninja 500. When it comes sa braking system nila, parehas lang sila na may dual ABS, single semi-floating disc na may parehong sukat na 310mm at may dual piston caliper sa harap, single disc din na may sukat na 220mm sa likod, telescopic fork din ang suspension sa harap at may bottom link unitrack na suspension sa likod. Sa features at technology naman, ang Ninja 500 SE version ay may KeyPass or stands for Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System. Ito ay master key na ginagamitan ng remote activation para sa main switch at steering lock para sa anti-theft at maiwasan ng tampering. Sa Ninja 500 SE, meron nitong high-grade full-color TFT display na pwede kang mamili kung black and white ang background at pwede mo ding i-adjust ang screen brightness nito depende sa preference mo. Nabanggit din nila na relax ang riding position mo sa motor na to at di ka mangangalay sa paggamit ng clutch sa traffic dahil assist and sleeper clutch na to. Sa standard version naman ay merong full LCD instrumental panel gaya nito. At sa SE version nito is pwede mo ding i-connect sa mobile phone mo via Kawasaki Rideology app para sa riding logs, community features at magno-notif sa TFT panel mo kung tumatawag na si Mrs. dahil nag-ride ka pala pero ang paalam mo ay nasa work ka. Meron din itong economical riding indicator para sa high level of fuel efficiency. Wala ding duda na mas pinaganda ang fairings at headlight or face design ng Kawasaki Ninja 500 kumpara sa previous Ninja series. At ayon sa Kawasaki, ang Z500 ay may kaparehong disc size na ginamit sa Kawasaki Z1000
Meron din itong high-grade full-color TFT display na same lang ng features na nabanggit ko sa Ninja 500 at full LCD instrumental panel din para sa standard version ng Z500. Meron din itong assist and sleeper clutch na hindi nakakangalay gamitin kapag traffic. Syempre meron din itong economical riding indicator para sa high level of fuel efficiency at parehas na full LED ang signal lights nila. Tingin ko talaga ay mas pinaangas ang itsura ng kanyang headlight kumpara sa Z400 at nagagandahan din talaga ako sa itsura ng motor na to lalo sa front view at alam mo talagang malapad o malaki siya tignan. Kaya kung comfort lang ang usapan sa long ride nyo ni girlfriend or ni misis, panalo talaga ang Z500 na to. Kung nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, huwag nyo kalimutan mag-like, comment at subscribe. I-share nyo na rin ang ating video dahil malaking tulong na rin para sa akin yon. Salamat!